tayo sa exciting part, kaya naman samahan nyo kami para i-explore ang Lingshan Resort dito sa China. Pagkatapos nga ng napakahaba naming biyahe ay sa wakas ay narating na rin namin ang aming destinasyon na kung saan dito nga magsisimula ang ating exciting part. Sa labas pa nga lang ay makikita mo na at may excite ka na dahil nga may pa-welcome Lingshan Resort na ang karatula. Bago nga kami pumasok ay nabigay na rin sa amin ang aming ticket na kung saan yun ang ipapakita namin sa lahat ng mga entrance point. At eto nga ang magiging ticket pass namin para sa lahat ng mga attractions na pupuntahan namin. Sobrang excited na nga ang lahat kaya naman yung iba ay nagsimula na nga maghanap ng spot kung saan may magandang pagpicturean. At dito nga sa labas ay mapapansin mo na ang napakataas na glass bridge na kung saan yun yung isa sa mga magiging spotlight ng ating China tour. At syempre bago namin marating yun ay maglalakad pa muna kami ng napakahabang lakaran. And of course, kasama pa rin namin aming tourist guide dahil siya ang magiging lead namin sa lahat ng aming pupuntahan. Dito nga sa part na to ay bawal na kaming maghiwa-hiwalay na grupo. Dahil nga naka-group visa kami at hindi pwedeng mawala ang isa sa amin. Pero as you can see naman, tatlo na naman kami at hindi ko na naman alam kung nasaan napadpad yung isang kasama namin. Madalas nauuna siya o di kaya nahuhuli. At eto na nga ang pinakaunang pupuntahan namin at eto yung nakita natin sa labas kanina na ang glass bridge. May kasama ngang semi-hike dahil pataas nga ito. Kaya naman kitang-kita nyo naman yung mga itsura namin na hingal na bago makarating nga sa tuktok. And as you can see, gaya ng sabi ko ay masariling mundo talaga yung isang kasama namin. Anyways, mabalik nga tayo dito sa aking video at eto na nga, malapit-lapit na tayo sa exciting part. Medyo hindi pa ako kabado dito dahil nga feeling ko kaya ko naman ang glass bridge. Pero habang papalapit nga ako ay medyo nandun na nga ang kaba. Pagkakita ko pa nga lang sa glass bridge ay todo hiyaw na nga ako dito. Alam nila, nagbibiro ako pero totoo talaga yung kaba ko. Nasa bungad pa nga lang ako at hindi na nga ako maka-step forward dahil nga sa sobrang takot ko. Feeling ko kasi sa bawat hakbang ko ay mahuhulog nga ako. Hindi ko akalain na hindi ko pala kaya ang maglakad sa ganitong glass bridge. But way back before ay takot na talaga ako sa mga hanging bridge. Actually, hindi naman siya talaga nakakatakot pero nakakalula lang siya. Dahil nga sa bawat galaw mo o sa lakad mo ay talagang mararamdaman mo yung galaw ng bridge. Kita nyo naman dito sa itsura ko ay hindi nga talaga ako nakakalayo. Kaya naman iilan lang yung mga photos ko dito nga sa place na to. Bukod sa kinakabahan ako ay talaga namang nanginginig talaga yung tuhod ko. Bilib ako sa mga kasama ko dahil nakaya nga nilang maglakad dito nang walang alinlangan. Kaya hindi ko sure kung mauulit ko pa yung glass bridge na isa sa pinakamalaki ulit dito sa China. Kahit nga sobrang takot ko ay hindi pa rin pwedeng hindi kami makagawa ng aming transition. Dalawang photos nga lang yung nakuhanan namin dito na apat kami. Dahil nga hindi talaga ako makausad-usad talaga sa pwesto ko. At nakikita nyo naman yung lakad ko dito ay parang akong zombie. Kailangan nga namin gawin at tapusin yung transition namin ay wala talaga akong choice kundi gawin nga ito. Hindi lang naman ako yung takot dito, marami kami kaya lang yung iba ay hindi na nga talaga pinapahalata. Pero mahahalata mo kung sino yung takot dahil nakahawak nga lang dun sa may bakod ng bridge. At eto, nagawa ko pa nga to ng dahan-dahan pero tignan nyo naman yung mga kasama ko ay napakalayo na sa akin. Tipong hindi na ako nag-i-exist sa kanila kasi nga nakalimutan na ata nila ako. Talagang ninanamnam ko nga ang bawat step ko dito dahil sobrang nanginginig talaga yung tuhod ko. Gustuhin ko mang bilisan kaya lang hindi ko talaga magawa. At eto na nga yung next na spot na pupuntahan namin. Grabe, nakakatakot. Hindi ko talaga kinakaya. Yan yung view, doon kami sasakay. Kunwari, hindi ko talaga kaya. Wala talaga. Sabi ko, hindi punta natin sa daw. As in, nakakataas. Yung cellphone niya daw. Picture niya na. Bex, surayin naman. Ay ba? Ay! Surayin dakla.
Pagkatapos nga ng nakakalulang bridge ay eto naman ang ating pupuntahan. And yes, for the sigaw-sigaw na naman tayo dito. Buti na lang talaga ay hintay ako ng kaibigan ko dahil hindi na talaga kinakaya ng powers ko. Nahuli na nga kami kaya naman sobrang kapit ko kaya naman napabilis yung lakad namin. Hindi nga talaga ako makausad kung hindi ako hahawak nga dun sa bakod. Kaya naman napapansin nyo sobrang higpit ng pagkakahawak ko nga sa kanya. Tapos sasabihin pa niya tumingin daw ako sa baba ay talaga namang mapapahiyaw pa ako. Sobrang lakas talaga ng kabog ng dibdib ko at nginig ng tuhod ko dito sa part na to. Yung tipong ayaw ko nang ulitin pero nakaka-excite kung iisipin. At meron pa nga kaming nakita dito bago kami makapag-exit na ng tuluyan dito sa bridge yung na to. Yung pa-effect nga naman na kapag inapakan mo ay meron siyang pa-crack effect. Natawa na lang kami dito sa part na to dahil hindi na nga namin siya nakikita. Kaya naman, tinignan namin siya sa likod. Kaya ang cute-cute nga. Anyway, so wakas natapos na nga ang ating glass bridge. At dito nga nagtatapos ang ating kaba. At doon naman tayo sa susunod na extreme rides. Pero bago nga natin marating yon ay eto, naghahabol nga kami ng mga kasama namin dahil nga huling-huli na talaga kami. Nakakapagod man pero worth it naman yung mga napupuntahan namin. At sa sobrang haba nga ay hindi ko na naman maiko-continue ng buo. Kaya naman, see you again sa part 4. O siya, hanggang dito na lang. Salamat sa inyong panonood. Bye-bye!